I hope you're having a wonderful day. I am Rebecca Nurbay Silva, your real estate salesperson, and welcome to my YouTube channel. Today, we are here in Solana, Zaragoza. This subdivision is located in Barangay sa Palibutan, Angeles City, Pampanga. This is the biggest model of Solana, Zaragoza, which is the Alexandra model unit. Just to give you a quick background, it has a minimum lot area of 182 square meters and a floor area of 187 square meters. And it has 4 bedrooms, 3 toilet and bathroom, 2 vehicle covered carport, and a lanai. But before we go into further details of this property, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please click that subscribe button and hit that notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest na videos. Huwag na natin patagalin, tara simulan na natin. Solana Zaragoza subdivision model units, yung facade ng mga properties ay inspired by Spanish architectural design. So, mapapansin nyo, dito sa Alexandra model unit, yung kanilang mga walls, kanilang mga post, gumamit sila ng wall tile cladding. And isa din sa mga good thing of using ng mga ganitong type ng design ay nalilesen nito yung kanilang maintenance expenses kasi hindi na natin kailangan ipa-repaint pa yung wall. Tapos dito sa second floor, gumamit din sila ng wall tile cladding from that area up to that corner. Tapos dito sa side, naging design yung kanilang window na to. Tapos meron din sa ating balcony, mahaba, malapad din yung ating balcony from that area up to that area. Tapos dito, kung nasan ako, ito yung doorstep going sa ating main door. Pero before yun, pag-usapan muna natin itong exterior space. So Alexandra model unit is a single detached unit. Ibig sabihin, this property sits in the middle of the lot. So meron siya mga spaces sa paligid. Nalilibutin natin mamaya. Ito yung ating frontage. Meron tayong 3 to 4 meters space na pwede nating gawing parang ganito. Ginawa nila ng basic landscaping, pocket garden. Tapos move lang tayo ng konti. Pero bago tayo pumunta on that side, punta muna tayo on this side. So dito sa area na to, nandito yung ating covered carport. From that area up to this edge, hanggang, ito po, makikita nyo yung may mga poste, up to that edge, yun po yung sakop ng ating property dito sa Alexandra model unit. So dito sa area na to, kasya po yung 2 vehicles na mag-park. Meron na rin siyang ceiling na mako-cover yung ating sasakyan. So, pwede siyang mag-park pero parallel lang. Tapos, concrete na din po or paved na din yung ating flooring. So, hindi nyo na kailangan gumastos para mapasemento yung ating carport. Tapos, gumamit din sila ng mga poste na 3 poste on this side na nag-serve ng design din sa Alexandra model unit. Tapos, usog pa tayo ng konti, mapapansin nyo na meron po ditong nakaabang na pang water faucet and may nakaabang din dito for electrical socket. Wala pa siyang saksakan pero I think that is for additional electrical socket para kapag gagamit tayo ng appliance sa panglinis ng mga sasakyan. Tapos dito din sa area na to, yung kanilang lanai. So gumamit sila dito ng 2-panel sliding glass door. Mamaya pasukin natin yan. At gusto ko lang din pong i-mention na elevated ang kanilang step going sa dining area. Tapos naka-tiles na din yung stair step which is very nice. Dito naman sa likod, so dito sa side na to, mapapansin nyo po na gumamit sila ng 2-panel sliding glass window. And on this side, meron siyang ventilation dito. Dito yung ating exhaust for ating range hood. Mamaya pag-uusapan natin. So sa area na to, nandito yung back or access door. Gumamit sila ng steel door and steel door jamb. Lever type yung door handle na kanilang ginamit. At ito nga po, included na itong extension or yung service area kapag ito turn over sa atin. Naka-tiles na rin siya ng glossy type, 60 by 60 ceramic. Tapos meron siyang provided na single stainless steel sink and faucet. Tapos meron din window dito which leading I think sa ating kitchen. Mamaya mako-confirm natin yan pag pumasok tayo sa loob. Usog tayo ng konti.
dito yung kabilang side ng Alexandra Model Unit. So, ikot lang tayo. Papansin ko na meron po ditong nakaabang na for faucet sa area na yan. So, tapos na tayo dito sa exterior space. Pasukin na natin yung interior space. So, dito sa area na to, mapapansin nyo po na itong buong wall na to, from floor to ceiling, ay gumamit sila ng bricks yung kanilang design ng wall tile cladding. Tapos, ang kanilang main door naman ay steel door and steel door jamb, lever type din yung handle, and meron din po palang 2 electrical socket doon sa area na yon. Pag gusto nyong gawing extension or lagyan ng mga tables and chairs dito sa area na to, every morning dito kayo mag-coffee, pwedeng-pwede. Tara, pasok tayo. So, sa pagpasok ko dito sa Alexandra Model, napansin ko, very spacious dito sa kanilang ground floor. Sobrang lawak. So, kung nasaan po ako, ito ang inyong formal living area. So, I just want to mention na ito po ay dress-up model. So, there are items here in the dress-up model that are not included kapag ito turn over po sa atin yung mga bahay, such as appliances and furnitures, mga movable items. I'll try to mention kung ano lamang po yung kasama kapag ito turn over sa atin yung bahay. So dito, kung nasan ako nakatayo, ito ang ating formal living area. Nag-prepare sila dito ng 2-seater na sofa and another 3-seater na sofa. So kasya pa po. Pag medyo ipapa-extend pa natin yung tatanggalin natin yung side table. Tapos nandito yung kanilang center table. Yung mga windows, presko din po dito sa Alexandra kasi lahat ng side ng bahay ay merong windows, 2-panel sliding glass window ang kanilang ginamit. So dito sa frontage ng bahay. Tapos ang kanila palang flooring, gumamit sila ng 60 by 60 cm dimension na ceramic floor tiles. Ang height ng floor to ceiling ay around 10 feet at ang kanilang ceiling, gumamit sila dito ng metal deck. Ang linis tignan, ang ganda tignan, at mukhang talagang matibay dahil concrete slab po ang second floor. So, ituturo lang natin. And dito po sa part na to yung switch and yung mga electrical socket dito. So, merong 2 electrical socket on this side and another 2 electrical socket on that side. So, moving forward, punta tayo dito. On my left side, ito po yung ating formal dining area. So, nag-prepare sila dito ng 6-seater dining table. On my right side, nandito po yung 2-panel sliding glass door which leads sa ating carport and at the same time sa atin pong lanay. So, kapag may party, may event na gusto nyo pong i-extend ang kainan, so pwede po dito sa side na to, pwede natin gamitin yung side po na yan. Tapos, hindi po to kasama kapag ito turn over maging itong dining table. Pero pwede nyo pong gayahin kapag po lilipat kayo dito sa bahay. Tapos sa side din po na to, nandito yung 2-panel sliding glass window. So, moving forward to this side, ito yung kanila pong kitchen area. So, straight lang po siya, unlike sa ibang model unit na L-shape. Pero ang ganda ng pagkakagawa. So, dito sa kitchen, gumamit sila ng glossy type na tiles, 60 by 60 cm dimension din. Tapos, included na din kapag ito turn over itong double stainless steel sink with single faucet. Isa sa pinakagusto ko dito sa Solana Zaragoza, included na din po itong 2-burner built-in cooktop kapag ito turn over. I think electric to. Meron siyang provided na saksakan sa baba. Tapos, dito, yun pong space natin for range hood. So, yung nakita po natin kanina sa outdoor space, meron siyang exhaust na naka-prepare na. Tapos, included din itong mga shelves. And itong part na to, I think nandito ang main switch breaker. Kasama na po ito kapag ito turn over. And kasama na din po itong mga base cabinets na nandito sa baba. Tapos, naka-wall tile cladding din siya na very nice kasi mas mapapadali yung ating paglinis dito sa kitchen area. Tapos, meron din pong provided na 2 electrical sockets dito para sa ating mga appliances. On this part, nandito naman po yung ating more shelves pa and more cabinet dito sa baba. Included na po ito kapag ito turn over. Diba? Sobrang sulit ng pera mo dito sa Solana Zaragoza. And hindi po kasama itong refrigerator, pero itong space na to, pwede natin siyang gawing space for our fridge or refrigerator. Meron din pong nakaabang doon na electrical socket para po dito sa refrigerator natin. Usog pa tayo ng konti. Dito sa space na to, nandito pala yung switch.
Yung kanina, nandito yung back door or access door. So, dito sa area na to, extension po ito ng inyong service area. Pwede din kayong maglaba dito. Merong 2 electrical socket and another 2 electrical socket on that side. Tapos, merong nakaabang na faucet dito. So, designed talaga to para sa labahan or maging laundry area. Tapos, merong sliding glass window dito. Yung sa ating extension kanina ng service area. Tapos, hindi pa tayo dyan nagtatapos. Itong Alexandra model, meron siyang parang paikot. So, after dyan sa kitchen, punta tayo dito sa space na to. Nandito yung ating first toilet and bathroom. So, dito sa side na to, gumamit sila ng wood flash door, steel door jamb, and doorknob, ang kanilang door type. Tapos ito, kapag ito turn over sa atin tong unit, kasama po itong wall hang lavatory, water closet, and dito sa shower area, naka-tiles siya from floor to up to 5 feet. Naka-tiles yun. Tapos meron siyang included din kapag ito turn over. Itong soap holder and tissue holder. Tara, punta tayo dito sa first bedroom. So dito sa side ko na to, ito yung first bedroom dito sa ground floor. So gumamit sila ng wood door, tapos door knob din yung kanilang door handle, steel door jamb, and wow, sobrang spacious nitong bedroom. Kasya yung double size na bed frame. Kasya pa hanggang queen size na bed frame. So talagang na-maximize nila. Nandito yung staircase. Tapos dito sa baba, may space pa siya. So pwede mo siyang gawing study area. Tapos meron pa siyang storage dito sa side na to. Or pwede mo tong pakabitan ng built-in na cabinet sa area na yan. Tapos turo ko lang po kung saan yung mga electrical sockets. Merong electrical socket on this side and another 2 electrical socket on that side. Tapos meron din siyang electrical socket dito na isa for air conditioning purposes. Meron din siyang 2-panel sliding glass window dito sa side na to, overlooking yung ating, I think this is the left side ng bahay. Mataas ang kanyang ceiling, mga nasa 10 feet. May provided na rin na indoor light dito, and parehas na side ng bedroom ay merong window. So very nice itong first bedroom. Kasya yung malalaking bed. Bago tayo umakyat sa second floor, pag-usapan lang muna natin itong staircase. So itong staircase, mga nasa around 1.2 meters yung kanilang width ng stair step. Tapos gumamit din sila dito ng solidly built na wood, painted with dark brown, and steel ang kanilang railings dito sa staircase. At tara, akit tayo sa taas. So, going dito sa second floor, napansin ko po na dito sa side na to, merong massive na fixed window. 6 panels siya, tapos pang 7th yung panel niya sa taas. So, hindi siya pwedeng buksan. Tapos, sobrang lawak dito sa second floor, dito sa walkway. Meron pa actually family space or entertainment space dito. Tapos, ang kanilang flooring, gumamit sila dito ng vinyl tiles. Ang height ng floor to ceiling, mga nasa around 9 feet. At yung color ng kanilang vinyl tiles, minatch nila doon sa color ng handrail ng staircase, which is very nice. Ang linis tignan. So, on this side, may space pa po dito. Pwede dito sila lolo, lola. Hindi po yun kasama kapag the-turnover. And itong sofa, hindi din kasama. Pero, pwede kayo maglagay ng parang mga ganito ding style. Tapos may nakaabang dito na 2 electrical sockets and another 2 electrical sockets dito. Tapos meron din siyang space for additional electrical socket, or kung pwede nyong lagyan dito ng antenna, dito kayo maglagay ng TV. Pwede yon. Tapos dito sa aking left side, meron din ditong 2-panel sliding glass door with screen na leading sa ating balcony. Pero mamaya natin ito papasukin. Tapos dito po sa side niya, gumamit sila ng 4-panel na fixed window. So hindi natin siya pwedeng i-open. Dito sa side na to, pasukin natin yung second toilet and bathroom. So, gumamit sila ng wood flash door, steel door jamb, and doorknob. Tapos, naka-tiles buong flooring. Dito sa part ng toilet area, may isang patong lang siya na tiles sa gilid. Tapos, the rest, plastering na yung kanilang ginamit. Kapag ito turn over po sa atin itong unit, kasama po itong pedestal lavatory, water closet, soap holder, and tissue holder on this side. Parehas sila ng toilet and bathroom sa baba. Naka-wall tile cladding pero hanggang 5 feet lang. Tapos, ang type ng shower na ginamit ay telephone type na shower
with single faucet. Parehas yung toilet area and shower area na may drain. Pwede kayong magpalagay dito ng shower curtain or glass enclosure. Also, nandito din yung awning type na window, which will serve as air vent nitong toilet and bathroom. So, moving on, punta tayo dito sa second bedroom, dito sa second floor. So, same yung mga doors na gamit nila sa bedroom. White na wood door. Very polished yung pagkakagawa sa door. Tapos, steel door jamb and doorknob din yung kanilang door type. Also, papansin nyo na double size yung bed frame na ginamit na napakalawak pa. Meron pang space dito for built-in cabinet. Meron pang space dito sa side na to for study table or working table, working area. Tapos meron ding 2-panel sliding glass window on this side and another 2-panel sliding window on that side. Tapos meron din pong nakaabang na 1 electrical socket dito for air conditioning purposes. Tapos, mention ko lang din, ang electrical socket ay meron doon, 2 electrical sockets, and another 2 electrical sockets din doon sa side na yon. So, very nice itong first bedroom. Puntahan na natin yung third bedroom ng Alexandra model. So, dito, yung third bedroom ng Alexandra model, wala siyang bed frame, pero I think kasya yung double size na bed frame dito. Tapos, ayun, may nakaalabang din po dito na 2 electrical sockets, another 2 electrical socket dito, and 1 electrical socket dito for air conditioning purposes or air conditioning unit. Tapos, pwede kayo magpalagay dito ng loft type na bed wherein nasa baba yung working space and nasa taas yung bed space para ma-maximize yung space. Tara! Sunod natin yung last but not the least, yung ating master bedroom. So, sa side na to, pagpasok natin, makikita natin na napaka-spacious ng master bedroom. So, kasya yung queen size na bed, kasya pa yung king size na bed, and dito sa side na to, nandito yung window, 2-panel sliding glass window, and another window on this side. Tapos, nandito din yung 2-panel sliding glass door. So, dalawa yung sliding glass door doon sa may parang entertainment area and dito sa master bedroom, which leads to our balcony. Tapos, bago tayo pumunta doon, hanapin muna natin yung mga electrical sockets. So, dito may 2 electrical sockets and another 2 electrical socket doon. I think that's for television. Tapos dito, yung para sa aircon and another 2 electrical socket on this side. Tapos, bago ko pala makalimutan, i-mention na dito sa Alexandra model unit, kapag ito turn over po sa atin itong unit, kasama na po sa freebies natin itong built-in cabinet na may shelves. May drawers din actually dito sa shelves. Very pulido yung paggagawa. Matibay. Tapos dito din, yan, sabitan ng mga damit. Tapos, since this is a master bedroom, meron siyang sariling toilet and bathroom na nandito sa aking side na to. So, ito. Same din, wood flash door, steel door jamb, doorknob, and the kanilang lavatory ay pedestal lavatory. Very matibay, no? Tapos, ito, water closet. Tapos, telephone type shower din ang kanilang shower. Tapos, may faucet, may included din na soap holder and tissue holder, and meron ding nakaabang doon na 1 electrical socket for water heater or shower heater. Tapos, nandito yung lalagyanan ng heater. Tapos, dito sa side na to, nandito yung awning type window. Dito sa toilet and bathroom ng master bedroom, ito yung pinakamalaki at saka pinakamaganda kasi yung tiles ng wall tile cladding niya from floor to ceiling. Tapos may accent pa siyang tiles dito sa gitna. And then, i-drain din siya dito sa side na to and dun sa side na yon. Tapos, bago ko pala makalimutan i-mention, may nakaabang po dito na 2 electrical socket for blower ng hair or sa pag magpaplansya ka ng hair. At syempre, hindi pa tayo tapos dito sa second floor. Puntahan natin yung isa sa mga features nitong Alexandra model unit, yung kanilang balcony. Tara! So dito sa, sa kanilang balcony, napakalawak po, no? From that end, I think nasa mga 5 meters ito.
or more. So, yan, napakalawak po. So, dito sa kanilang flooring, gumamit sila dito ng pebble washout and sa kanilang design. Sa facade din, part din ng facade ng bahay. Itong kanilang wall na to, ito po yung window, yung fixed window kanina na nagsaserve or nag-emit ng natural light doon sa ating staircase. So, ang ganda ng design. Tapos ito din, nakaganda din yung wall tile cladding niya and pati din dito sa side. And another wall tile cladding dito sa side na to. Tapos, meron din siyang dalawang drain para pag umulan, hindi po ma-stuck yung mga tubig dito sa balcony area. Tapos, meron ding nakaalabang na outdoor light on that side and another on this side para pag gabi, bubuksan natin yung ilaw. Sobrang liwanag dito sa Alexandra model. So, tapos na tayo sa outdoor space and interior space ng Alexandra model unit. Balik tayo ulit sa facade. Tara! Bago ako magtapos sa aking full house tour, please kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, click that subscribe button and hit that notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. At bago po magtapos ang aking full house tour, again, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang some advantages of owning a property dito sa Solana, Zaragoza. This property has a very good location. Malapit po ito sa Marquee Mall and Lex Tollgate, Angeles Exit. Malapit ito sa Angeles City Municipal Hall, Ayala Medical Center. Malapit din ito sa mga schools such as Angeles University Foundation, Holy Angel University, at 24/7 po ang transportation dito sa area to. At hindi lang yan, 24/7 din ang security dito sa buong subdivision ng Solana, Zaragoza. At kung ikaw ay interested na kumuha ng property dito sa Solana, Zaragoza, you may reach me on the phone numbers available dito sa ating screen, or you can directly call me sa aking Facebook Messenger o kaya sa Viber, Telegram, WhatsApp at sa phone numbers ko na provided dito sa screen. If you are interested to know the sample computation or price ng Alexandra model unit ng Solana, Zaragoza, please check the description box of this YouTube video. At once again, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa aking full house tour ng Alexandra model ng Solana, Zaragoza. I am Rebecca Nurbay Silva, your real estate salesperson. Have a nice day, everyone!